Right, mga kamukil, no? So, grabe ang lakas ng lindol dito, mga kamukil, no? Naglindol dito sa amin, mga kamukil. Napapansin nyo yung mga wire, mga kamukil, no? Yan, no? Grabe, patuloy pa rin lang lindol, mga kamukil, no? Grabe ang lakas. Nandito kami sa taas, mga kamukil. Ito yung trinabaho namin, ayan, no? Nakikita nyo yung mga kabli, mga kamukil. Usog pa, no? Usog pa? Grabe yung lindol. Biglang lindol, mga kamukil. Yan. Yan, unti-unti na siyang humina, mga kamukil, no? Pero ayan, no? Meron pa pala. Yan, no? Nakikita niyo mga kabli, mga kamukil. Ang lakas na. Ayan, no? Ang lakas ng duyan ng mga kabli. Alright. So, yan na. Medyo hinto na siya, mga kamukil. So, patuloy natin yung ating trabaho, mga kamukil, no? Yan. Alright, mga kamukil, no? So, yan. Kanina, mga kamukil, sa kalagitnaan ng trabaho namin, ang lakas ng lindol, no? So, kinabahan ako. Pero, wala namang nangyari, mga kamukil, no? Chinik ko tong trinabaho namin. Wala naman ako nakitang nag-crack, no? O mga nanga-disalign, no? So, okay lang. Walang problema. Right? So, update tayo, mga kamukil, at ang ipapaabot ko sa inyo yung dagdag kaalaman ngayon, lalo na sa mga magpapagawa ng bahay, no? Ito. Yan, update muna tayo, mga kamukil. Dito muna tayo sa taas. Yan. So, napapansin nyo, mga kamukil. Dito, tingnan natin. Yan na yung forma ng kwarto niya, mga kamukil. Yan, no? Yan. No? So, isang kwarto, isang pintuan. Tapos may pintuan doon. Tapos, parang may, ano siya dito, mga kamukil. So, yan yung sabi ko, mga kamukil, magandang lagyan ng kublight dyan, no? Yan, napakaganda niyan kapag may kublight, no? Pero ang gusto ng may-ari dito, nila sir at ni ma'am, plain lang lahat ng kisame. Kaya kung makikita nyo, mga kamukil, walang ka-design-design yung kisame, no? So, right, pati dito sa kabila. So, natapos ko na, mga kamukil, yung dalawang kwarto. Ito, kung napapansin nyo, ang laki ng kwarto na to, no? Dito. So, dito, mga kamukil, ito yung ipapaabot ko sa inyo, dagdag kaalaman, no? So, ano ba yung sikreto sa bahay na kahit maliit lang yung bahay natin, malaki pa rin siyang tingnan pagdating sa loob, no? Maaliwala siyang tingnan. Dito kung napapansin nyo, mga kamukil, maliit lang yung kwarto na yan, no? Pero kung titingnan nyo sa taas, mga kamukil, ayan, napakalaki niyang tingnan, no? Kung dito natin tingnan, napakalaki niyang tingnan, no? Yan, sa taas. So, ang sikreto kasi sa pagpapagawa ng bahay ng mga kamukil, may mga nagko-comment kasi daw, may mga nagko-comment talaga, mga kamukil, na magastos daw sa hardiplex itong pagkayari ko, pagkatrabaho ko, no? Dapat daw sana, ang tayo lang ng bahay, isang hardiplex lang sana, no? Para walang kating-kating, maganda lahat tingnan. Yan. Kung napapansin nyo, mga kamukil, yan yung buong isang hardiplex, yung may joint na nakikita nyo. And then, may 2 feet pa na ilagay ko papuntang taas, no? So, yan yung sikrito, mga kamukil, na kahit maliit lang yung bahay natin, pagdating doon sa loob, mga kamukil, maaliwala siyang tingnan. Malaki siyang tingnan, no? Dahil mula dyan sa floor finish natin, mga kamukil, papuntang drop ceiling natin, nasa 300 cm talaga yung pinaka-minimum na taas o tayo ng ating bahay, mga kamukil, no? Mula drop ceiling papuntang flooring natin, no? So, kung napapansin nyo yan, tingnan nyo mabuti, mga kamukil, napaka taas ng ating ceiling, no? So, magandang tingnan, mga kamukil. Imagine niyo, mga kamukil, kung hanggang isang hardiplex lang tayo ng bahay natin, kahit gaano pa kalapad o kalaki ng bahay, mga kamukil, ang mangyayari dyan, napakasikip tingnan doon sa loob, no? Maniwala kayo sa akin, mga kamukil, dahil marami ng bahay yung nangyari ko o na-renovate ko na talagang wala sa standard, pagpasok pa lang napakasikip na, no? Wala sa standard yung tayo ng bahay, mula flooring hanggang ceiling, no? Nasa 8 feet lang, lampas ng kunti ng 8 feet, wala talagang umabot ng 300 cm, no? Yung mga dati pang unang gawa. Noon kasi, mga kamukil, basta mapurma lang, hindi na bali yung tindig, hindi na tinitingnan, no? Basta mapurma lang. Ngayon, mga kamukil, hindi na pwede yan, no? Kasi may minimum talaga na height sa flooring papuntang drop ceiling natin. So, yung pinaka-minimum, mga kamukil, 300 cm, no? Pinaka-maximum 320, 310, no? Yun yung pinaka-maximum, right?
So sa mga ilaw naman mga kamukil, ayan, may video ako nito kung paano ko ilagay itong mga convenience outlet, itong mga switch, no. Tandaan mga kamukil, kapag kaganito, laging tandaan yung mga switch natin. Ako mga kamukil, sa akin lang, iwan ko lang sa iba, no. Pag switch nasa kwarto mga kamukil, laging nasa pintuan yan. Yan. Halimbawa, papasok tayo dito sa pinto na to, nagpasok natin, wala pang ilaw, kapain na lang natin dito mga kamukil. Yan. Itong ilaw na to mga kamukil, pinasindi ko na yan, no. Yan. So pagpasok mo, switch ka agad, maliwanag na pagpasok mo dito. Right? So ganyan yung pagka-estilo ko. So ito yung ilaw dito sa isang kwarto. And dito mga kamukil, ayan pa yung switch niya. Nakakalabit pa, no, hindi ko pa nalagay yan kasi bukas ito yung tratrabahoin ko partition dito. Ito yung pinakahuli kong trabahoin. Madali na lang ito mga kamukil kasi wala nang pasikot-sikot, no. Di kagaya nito mga kamukil, ayan, kung nakikita nyo, mahirap po yan, no. Lalo na pag layout niyan, napakahirap po. Kailangan detalyado yung gagawin mong pagtrabaho dyan, no. Kasi kapag hindi detalyado yan, makikita at makikita yan sa may-ari kasi nasa harapan talaga siya. Mapapansin siya at saka siya yung nagdadala ng view ng kwarto. Yan, kung napapansin nyo, papunta dyan, tuwid dyan, pagdating dito, may parang maliit siya na kwarto, no? Kung titingnan natin yan, then pintuan kaagad. So yan, dito sa kabilang kwarto, ito yung ilaw niya. Yan, yung switch nandito rin sa gilid ng pintuan. Yan, pagpasok natin dito sa pinto, yan, buksan natin yung pinto, kapain natin yung switch dito. Yan. So yan sindi na siya. So yung mga ilaw nila, pin light na yung pinagamit. And then dito sa hagdanan mga kamukil, yung ilaw niya, ayan, no. Pero ang sabi ni ma'am, tanggalin daw yan. Doon sa baba ilagay sa sala talaga nila, doon sa pinakababa, no. So papalitan din niya ng pin light. So para sa akin mga kamukil, ang ganda sana kapag nandito to, no, sa hagdanan. Yan. Pasindihin natin mga kamukil, no. Ito yung switch niya. Nasa gilid, no. Kasi yung detalye ng daanan dito mga kamukil, ito papunta yan sa isang kwarto diyan, no. Diyan malalagay yung pintuan. Tapos dito na naman, ito yung daanan nila. Papunta diyan, no. So, right? So, lahat ng dito sa taas mga kamukil, ako lang yung nagpaplano nito kung paano gawin, no? Walang naibigay na advice yung may-ari. Basta ang gusto lang nila, 3 kwarto dito sa taas, no? Wala nang ibang ano dito. Wala nang ibang malagay. Kwarto lang lahat. Alright? Pasindihin na natin ito mga kamukil. Habang paakyat ka sa hagdanan mga kamukil, matutulog na yung may-ari, pwede nyong patayin dito. Kasi nandito yung switch, malapit lang. Hindi kung pababa naman kayo, gigising kayo ng maaga, madilim yung hagdanan, pasindihin ka agad dito. Right? Pasindihin natin mga kamukil. So, yan na, yung ilaw niya, no? Tricolor yan mga kamukil, ha? Pangalawang kulay, warm white. Yan. And then, off-white. And then, plain white. So, yan yung pinaka tricolor niya ng mga ilaw, no? Meron din mabibili nito mga kamukil. Meron ng speaker, tawag nito RGB light, no, 10 colors yung meron, no, nasa 2,000 plus siguro. Mas gusto ko yung mga kamukil, no, may speaker. Yan. Alright, so yan na yung update dito sa taas mga kamukil, no. Ito na yung forma nya, pinaka forma. So bukas mga kamukil, yan na yung liliouton ko ng panghuling kwarto. So madali na lang yung kalahating araw. So mga kamukil, tapos na yan, no. And then titingnan ko dito sa taas kung ano pa yung pwedeng pang-retouch dito. Yan, tulad yung aircon mga kamukil, kulang pa ng dingding. So, tatapusin yan, no, bago ako bababa sa baba, no, magta-tiles doon. And then, yung update natin sa hagdanan mga kamukil, ito na yung forma niya, no. So, yung taas dito sa grills natin, ito, nakaguhit na yan. 1 meter yan, no, mula dyan sa flooring. 1 meter yung gusto ko. Yan, papunta dyan. Paikot dito. Yan. 1 meter lahat yan. Kasi may mga bata kasi sila sir, kaya minabuti kong mas mataas. Hindi yung pagitan ng ano dito, grills, nasa 15 cm lang, no. Kailangan hindi maka ano yung bata, hindi magkasya dun sa butas, no, ng ating grills. Alright, baba na tayo. So kung napapansin nyo mga kamukil, ito hagdanan natin. Ayan, dun tayo sa baba. Baba na tayo mga kamukil, no. So ang minimum na step o riser ng ating hagdanan mga kamukil, kailangan nasa 25 to 20 cm lang tayo, no. Huwag na tayong lalampas ng 25, no? Kasi kapag nasa 30 cm na tayo, talagang mataas na yung riser natin, no? Kapag matanda na yung umaakyat, nahihirapan na yan. So, ito mga kamukil, 25 cm yung riser namin. Bawat steps, no? Yan, papunta doon. So, yung ginamit namin dito mga kamukil, gumamit kami ng angle bar, no?
Yan. And then, nilatagan ko ngayon ng anong tawag nito? Cladding mga kamukil, no? Ito yung sobra na plain sheet sa binili naming mga bubong. So may sobra. Kaya hindi na namin pinabind, no? Dinala na namin dito, ni roll na lang. Hindi, nagagamit pa rin siya para dito, no? And then, itong mga deform bar mga kamukil, i-weld dyan sa gitna. Yan. Weld dyan sa dulo. Dito rin sa kabilang dulo. Yung purpose niyan mga kamukil, paglatag natin ng tiles, kasi bubuhusan natin yan. Pagka buhos na, matik na ilalagay natin yung tiles, no? Yung purpose diyan mga kamukil, baka kasi mabali yung tiles pag apakan natin, minsan tatalon-talon dito, mga bata, no? O hindi maiwasan, may emergency na pupuntahan sa baba, kaya tumatakbo-takbo dito. Kaya kapag nabali yung tiles at walang deform bar na inilagay dito, iniharang, delikado po, no? So kailangan merong ganito, no? Mas maganda dalawa ilalagay dito. So yan, dalawa ilalagay diyan mga kamukil, no? Alright. So ito na yung steps dito. Tapos na rin siya na concrete. Yan. So yan na yung forma niya mga kamukil. Papuntang taas. Ayan na. So 1 meter po yung lapad niyan mga kamukil, no? Yung lapad ng hagdanan natin. Gusto ko talagang mas malaki pagdating sa hagdanan mga kamukil, para kung may mga malalaking bagay na ipapasok, hindi mahihirapan yung may-ari, no? Right? Dito sa baba mga kamukil, ayan, ito yung ita-tiles namin, malinis na to. So pagta-tiles na lang yung kulang. Dito. Yan, no? And then dito sa likuran na parte mga kamukil, sa kusina nila, yan kung napapansin nyo, naka-tiles na rin to. Si Master Buni yung nagbanat dito kanina. Yan. Papunta to dito mga kamukil, no? So hanggang dito lang to. Yung pagta-tiles nito, yan yung may tansi. Hanggang dito lang, no? Right? And then itong lababo, pag matapos to bukas sa pagta-tiles, mauumpisa na itong lababo. So tiles na lang yung hinintay namin dito sa lababo mga kamukil, no? And then sa CR hindi pa nagalaw mga kamukil kasi wala si Master Lando, no? Si Master Lando kasi yung nakatuka dito. Yan. Pero naumpisahan na yun ni Master Lando. Sana bukas maka-duty si Master Lando, no? Alright, so panghuli naming araw dito mga kamukil, clearing, no? Clearing na lahat. Okay? So yan lang mga kamukil, no? Yung ating update sa trabaho natin dito sa Panabo Project, no? So dito sa labas meron na din, no? Yan na, malinis na. Yung nakatambak na ano dito mga kamukil, na sako, kinuha na, no? May nagpagawa ng bahay kaya siya na lang yung kumuha dito sa nakatambak dito. Pero hindi niya naubos mga kamukil, meron pa to. At saka meron pa talaga doon, no? Yan. So yan lang yung update natin. At pahabol ko pala mga kamukil mo yung mga nagtatanong kung paano ko daw ginawa dito sa baba, no? Yung mga runner natin sa flooring. Ayan, pakita ko lang sa inyo, no? So ganyan lang yung pagka-diskarte ko mga kamukil. Una, may runner ako nilalagay dyan sa pinakagilid, no? Na nakapatong sa CHB natin. Yun yung humahawak lahat ng mga deform bar mula dito sa baba. Dyan natin pinahawak sa runner natin dyan, no? And then, meron din ako sa gitna. Doble yan mga kamukil, no? Lahat na nilagay ko dyan, pati sa gilid, doble yan na mga tubular. Ayan, kung nakikita nyo, dinubli natin. So ang labas dyan, 4x4 na. Yung labas natin na nilagay na runner, no? Ganun din sa gilid. So naglagay na din natin tayo ng runner na ganyan para sa patungan ng 2x3 natin. So ganyan na yung pagka-forma niya. Yan. So pag nakisamihan to mga kamukil, bukas nandito yung kapatid ko, siya yung mag-ceiling joist dito. Maganda na itong tingnan mga kamukil, no? Basta yung target ko dito mga kamukil, 20 po, sana matapos na to. Right, so yan na, no? So akyatin natin sa taas mga kamukil at patayin na natin yung mga ilaw. Okay, akyat tayo sa hagdanan. So yan, ganda na, no? Pag na-tiles to mga kamukil, wala na. Napakaganda na dito. At saka malagyan to ng salamin, no? Lahat ng mga bintana, yan. Napakaganda na nito. Yan. Ayan. Oy, Dul. Uy, mga kamukil, may bisita tayo sa idolo. Papagawa din niya ng bahay mga kamukil, no? So bukas siguro yung schedule namin mamili ng materialis. Right, ito na yung pinaka-forma niya sa labas mga kamukil, no? Yan. Yan na yung pinaka-forma niya. So simple lang mga kamukil, yung gusto ng may-ari. Mga kamukil, no? So hanggang dito na lang po ang ating video mga kamukil, no? Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta mula sa aking YouTube channel hanggang sa FB page. Maraming salamat po mga kamukil. At simula na po tayong kumikita sa FB page. May matutulungan na naman tayong mga tao mga kamukil. At sa pamamagitan ng inyong tulong sa akin, ipapaabot din natin sa iba. Balang araw ang inyong tulong sa akin. Alright? And once again, Mongkel on the vlog. Thank you.